Bakit hindi mamamatay? Kasi po ang Diyos eternal, ang lahat ng gawa niya eternal. Hindi po talaga ganun. Kaya lang po namatay ang tao dahil iniwalay na siya. Humiwalay siya sa Diyos eh. Hindi naman po ang Diyos ang humiwalay sa tao, ang tao ang humiwalay sa Diyos. So walang magawa. Sige. Labas kayo dyan. Nung lumabas, doon na bumagsak na. Dati, ang pinakamahaba, sino? Si Metosela? 900 plus. 900 plus. 900 plus years. Habang tumatagal, naging 700, naging 600, 500. Hanggang sabi ng Panginoon Panangilo, kay pambihira talaga wala na. Hanggang 120 na lang. Amen. Dumating ang 2026, hanggang ilan na lang? Pababa na pababa. Dati, pag 90, marami. Oh, wala na. 80, kamunti na. Karamihan na namamatay ngayon, anong edad? 60 to 70. 60, 70. Sa susunod na panahon, 50. To 40, papatayan ng papatayan mga kapatid. Wala na, hanggang sa maubos ang lahat. Eh, Pastor, anong pinalaman niyo sa pinag-usapan natin? Meron kasi tinatawag na panukala ang Diyos. Ano ang panukala ng Diyos? Ano panukala ng Diyos? Always remember, hindi nagbabago ang isip ng Panginoong Diyos. Pagsasagot kayo palaging gano'n. Ano ang panukala niyo mga kapatid? Makabalik. Yes. Ibalik sa kanilang Eden, ibalik ang Espiritu upang mabalik ang kaluluwang walang mamatay. Napakahirap ganyan. Dapat gano'n lang. Pero anong ginagawa ng tao? Anong ginagawa ng tao? Pilit niyang ibinabalik siya mismo sa sarili niyang paraan, ang sarili sa Diyos, by religion, siyempre. Pilit niyang ibinabalik ang glory ng katawan sa pamamagitan ng ano? Gamot, exercise, di ba? Meron pa nga yata, dalawa na ba, tatlo sila, nagpalagay na po sila sa isang chamber. Totoo po yan. Nagpalagay sila sa isang chamber na kung sakali mang pagdating ng panahon, huliin na naman silang buhayin. Sabi ko, grabe naman yung mga isip nyo. Meron po eh. Alam ko, dalawa. Tawag po doon ay time capsule. Pinasok po sila sa lagaron. Nilagyan na tayo kung ano. O kung chismis yun hindi, pero nabalita yung mga kapatid. Sapagkat inaasip nila pagdating ng panahon, halimbawa, pag-unaw ng daigdig at lahat ay nasa buwan na, eh pwede silang buhayin muli. At yan ay napapanood natin sa mga pelikula. May mga pelikulang ganyan mga kapatid. Sabi ko pa, ang gagaling kayo sa nila, kinuha yung mga idea gano'n. Scientifically, doon nila kinukuha yun. Ang tao gumagawa pa rin ng panukala ba ng Diyos yun? No. Ang panukala ng Diyos, magbalik loob ka sa kanila. Kasi sa Diyos lang, nandun yung tunay na panukala na tunay na plano kung paano makababalik. Now, ang problema ng mga kapatid, yung time. Yung time, ito rin ang hindi nakita ng marami, na ang Diyos, wala siyang time limit, eternally. Ang nagkaroon ng time limit, ang tao. Kaya nga nangyayari mga kapatid, kung pagpapasila ng Biblia mga kapatid, nakita yun. Ang time ngayon is, nabasa ko ng isang araw eh. Kasi kalendaryo natin, ang ginagamit natin is Roman calendar, diba 2025? Sa kanila, I think is 5,897 na days na, years na ang lumipas. Nabasa, nakita ko yung sana, 5,987 years na ngayon ang lumipas. At alam nila mga kapatid, the Bible says, ayon sa kanila, hindi ayon sa akin, 1,000 years is equivalent to 1 day. Di ba nabasa niyo yan? Yung 1 day, 1,000 years. Kung titignan niyo yan mga kapatid, magsi 6,000 years na.
And God created the heaven, the earth, at lahat ng bagay nito, biblically, hindi scientifically, in 6 days. 6 days, kung i-ano nyo sa 1,000, di 6,000, eh, malapit na nga. Kung yun ang pagpapasiya. Eh, pag tinanong ninyo ay mga scientists, hindi, billion years na tayo, million years na tayo, sasabihin dito. So, saan ka ngayon aalayan? Sa isipan ng tao na pabago-bago o sa isipan ng Diyos na ang panukala ay hindi nagbabago? Kung tutuusin, kung pwede ka magreklamo sa Diyos, Lord, ililigtas mo rin kami. Sana noon pa. Diba? Sana noon pa. Tandaan ninyo, ang Panginoon Kristo dumating 2,000 years pa. Sa atin, di ba? Magmula, isa pa lang ngayon, kumatras ka, 2,000 years, mahigit. Ang puwenta. Bakit inabot pa ng gano'n? Hindi na lang iligtas yung mga ano. Kasi nga, may panukala ang Diyos. At ang panukalang ito, nakaset up na noon pa nung panahon pa ni Adan. Inaabot tayo ngayon sa time span na yan. Amen? Kaya kung wala kang pananampalataya, ano pananampalataya? Nagtitiwala ka na mangyayari ang mga bagay Hindi nakikita. na inaasahan. Religion is one of the hardest na intindihin, mga kapatid. Napakahirap talaga ito. At ako nababangawan ng ulo, ba't ako napasok din dito? Dahil napakahirap no? Iisip-isipin mo yung mga gano'n. At ako alam ko rin bilang tagapangaral na hindi ko masasabi may papangaral na lahat. But I'm looking forward na yung susunod sa akin, yun ang gagawin. Sapagkat yung nauna sa akin, yun din ang naisip nila. Ang maganda lang yung consistency na magmula ng panahon ni Abraham, tumatakbo sa ngayon. Amen? At itong sinabi na pala ng Ephesian, haba na ito ni Pastor. Ang sabi rito mga kapatid, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos. Aba, tumakbo na pala yung panukala ng Diyos, nag-create siya ng isang bayan, na nagsagawa ng lahat ng bagay, yung bayan na yun ang umaayon sa panukala, at kalooban ng Diyos. So, wow! At ito ang bansang Israel, mga kapatid. Nakilala sa bansang Israel, pero nagsimula ito kay Abraham. Amen? Amen ba? Uy, bakit kayo sumunod ng amen? Si Abraham po ang pinagsimulan ng pananampalataya. Siya po ang umasa na lahat ng sinasabi sa kanya na Diyos mangyari. Pero pagmula kay Abraham paatras, meron po bang ililigtas ang Panginoong Diyos? Meron. At yun, hindi pa ginagamitan ng pananampalataya. Ang ginagamit doon, isipan, Espiritu ng Diyos. Sabi ng Bible, si Methuselah, hindi siya namatay. Amen. Sino pang hindi namatay? Enoch. Enoch. Hindi siya namatay. Sino pa? Elijah. Si Elijah, hindi siya namatay. Si Sister Piling, ayaw din mamatay. Ako ayoko din mamatay. Hindi mo kailangan gamitan ng pananampalataya. Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. May nakagawa ba? Meron po. Nasa Bible naman po eh. Ang problema lang, kaunti sila. Ang gusto ng Diyos, may balik. Lahat. Iyan ang meaning ng John 3:16. For God, ito paano ba? So love the world. Mahal niya na lahat eh. Yung una kasi may nakagagawa ng paisa-isa. Amen ba mga kapatid? Ay ang panukala ng Diyos lahat. Pero pinatunayan niya noon na pwedeng mangyari. Amen. Kaya pumili siya ng isang tao
sa pamamagitan ni Abraham, Abraham pa lang di ba? Pinalitan ng pangalang Abraham ng ibig sabihin, ama ng maraming bansa. Kaya dito mga kapatid, sabi rito, nakita natin nang pumasok sa bansa, nagsimula kay Abraham. Amen? May kinalaman po ba talaga si Abraham sa pananampalataya? Wala po. Unang-una, wala siyang anak. Paano siya magiging bansa? Wala naman siyang anak. Paano sila dadami? Amen. So, sinong gumawa ng paraan? Pinangalanan, Isaac. Yan, yung kaninang binasa. Anong ibig sabihin ng pangalang Isaac? Pinagtawanan nila ang Diyos. Nagtawa siya. Nakikita niyo mga kapatid ang nangyayari? Kumikilos na ang Diyos, pinagtatawanan pa. Kaya sabi ng Panginoon, kaya yung pangalan ng anak mo, Isaac, para tuwing babanggitin mo yung pangalan niyan, paalala ko sa iyo na pinagtawanan mo ang aking sinasabi, iniisip para sa inyo. This is God's will, pinagtawanan mo. Minsan, magbabasa ko ng Biblia, napakahirap. Kung nga naman, ba't ang dami pa ganitong drama? Pero mga kapatid, ang sabi rito mga kapatid, natupad din naman, sa pamamagitan ni Abraham, nagkanak siya. Sino muna niyang anak? Si Ismael po muna niyang anak. Si Ismael, ngayon ang ano ng mga Muslims, di ba mga kapatid? Bakit hindi in-honor ng Diyos si Ismael kung tutusin? Hindi yun panukala ng Diyos. Amen? Anak yun sa labas. Tignan si Isaac, yun yung panukala ng Diyos, pinagtawa na naman. Ay, grabe talaga tao. Wala nang pupuntahan eh. Pero doon kay Isaac, nagkaanak ulit. Amen? Sino ang naging anak ni Isaac? Ha? Dalawa, di ba? Isaw. Sino? Isaw. Si Esau. Ano si Esau? Inihaw. Yung sa panganay na. Yun yung panganay. Amen? Ano nangyari kay Esau? Dapat siya yung Ibe-bless. blessing. Dapat. Sino nakaano ng blessing? Si Jacob. Si Jacob. Ano ibig sabihin ng pangalang Jacob? Nandaya. Nandaya siya. Andaya. Pagpalain ng lahat ng mandaraya. Amen? Dinaya niya kasi Hilkatya, dinaya niya. Sa kanya napunta yung blessing. Pero hindi ko muna ipaniliwanag dahil medyo complicated. Pero mula kay Jacob, nanganak, nagkaroon ng isang bayan na siya ngayon. Kaya sabi ni Paul dito, kami, nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang wala tayong kinalaman dito. Sila yan mga kapatid. Kaming unang umasa kay Kristo. Sa verse 13, binigyan tayo ng mga kayo may naging bayan ng Diyos. Dito ko muna tatapusin. Mahaba ito. Tayo rin pala ay naging bayan ng Diyos. Kaya ito, palagi natin ipinagpapasalamat sa Panginoon, pagkamat hindi natin lubusang naunawaan, dito pa lang sa pangyayari, sapat na manampalataya tayo. Salamat Panginoon, kasi kahit kami ganito lang, ay naging kabilang kami sa iyong bayan. Ako ba nagsabi nito? Sila ba nagsabi nito? Hindi, Biblia nagsabi. Una kami, sabi niya, kami ang silita, pero bandang ulit kayo rin ay naging Bayan. bayan ng Diyos. Kaya atin kayo sa susunod para malaman ninyo kung ano pa ang mga makikila natin. Pero sa oras na ito mga kapatid, wala na naman po tayong gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon Diyos na kahit hindi pa natin lubusang naiintindihan ang mga nangyayari, sabi, magkaroon kayo ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Umasa tayo na mangyayari ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa atin bilang ganyan, maging tapat tayo. Amen? Umasa tayo.
Maraming bagay na papasok pa sa ating isipan. Maraming impluensya pang bibigay ng daigdig na ito. Pag-iingat tayo mga kapatid, sapagkat tanda natin, ang maiiwan lamang sa daigdig na ito ay ang mga pinili ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang panukala. Kaya pag may narinig tayo sa kabila rito, kung ano-ano sinasabi, mag-isip kayo mabuti. Fix your mind, sabi. Sabi rito, focus your mind to the Lord. And He will give you the desire of your hearts. Ano maging desire natin? Sa Panginoong Diyos natin. Amen. Ako nagsasalita, mga kapatid. Noong nawala ako sa trabaho, ang dami bumati ko sa akin. Wala akong sinabi. Wala akong kinatwiranan. Wala akong pakialam kasi hindi ko rin alam kung ano nangyari sa buhay ko. Kasi dire-diretso lang, mga kapatid. Maraming pagsubok, maraming mga harang-harang dyan, pero diretso ka lang. Kasi yun ang pananampalataya. Asahan natin na mangyayari ang sinabi ng Panginoong Diyos. Diyan muna tayo magtatapos. Saglit tayo yung bukod. Dakilang Ama, maraming salamat.